Tatanggalin na nga ba ang Facebook sa Pilipinas? Anong mangyayari sa ating lahat? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa ating mga subscribers, ating mga viewers, silent viewers, ang ating mga suking commentors, at syempre pa yung ating mga bashers. Mag-comment lang kayo dyan sa baba kung hindi kayo mga alien, pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin, yung Facebook dito sa Pilipinas. Tatanggalin na nga ba ito? Kagaya ng sinasabi natin dito, ano nga ba ang mangyayari sa atin? Ito, pag-usapan natin. Mga kapatid, mga kabarangay at mga boss, isipin mo, isang araw pagising mo sa umaga, wala ng Facebook. Pagbukas mo ng telepono mo, wala na rin Facebook app. Hindi ka na makapagbenta online. Wala ng messenger. At isa pa, hindi ka na makakabenta sa marketplace. Ano ang gagawin mo? Yan ang pinakamalaking problema. At yung iba naman, paano nila makukontak yung kanilang mga anak na nando sa abroad, sa ibang bansa? Imposible, di ba? Pero yan ang pinag-uusapan ngayon sa Malacanang. Kagaya ng nakikita ninyo, bukas ang Malacanang na pag-usapan ang tungkol dito sa pag-take down or pagpapatigil ng Facebook apps dito sa Pilipinas. Ano nga bang sinasabi ng gobyerno tungkol dito? Kagaya ng nakikita ninyo, hindi pa ito total ban. Ito ay pinag-uusapan at pag-uusapan pa lang sapagkat yung 16 below ay dapat i-ban sa Facebook apps. Ano ang mga dahilan kung bakit gustong-gusto nila itong tanggalin? Unang-una, fake news or disinformation. Harmful content para sa kabataan. Kaya nga may panukalang 16 years old below, hindi pwede gumamit ng social media. Paano nga ba kung tuluyan ng tanggalin? Sino ang unang-unang maapektuhan nito? Ito, yung mga pwedeng mapituhan. Ilang milyon nga ba ang nasa marketplace? Ang mga online seller, paano na? Sa mga OFW, hindi po ba kadalasan Facebook yung kanilang ginagamit na way of communication? Sa mga content creator na katulad ko na meron din sa Facebook, anong mangyayari sa atin? Ibig sabihin, lilipat na lang tayo doon sa YouTube, Threads, etc. etc. Ganun ba yan? Sa susunod na mga video natin, mag-i-interview tayo ng mga nasa labas ng ating studio kung papayag ba sila na totally i-ban na itong Facebook apps. Ngayon, dito, magtatanong tayo sa inyo. I-comment din nyo dyan sa baba kung ano ang masasabi ninyo at kung ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat, sa totoo lang, base sa ating karanasan, bago ka matulog, hawak ka cellphone. Hindi lang cellphone, syempre may mga apps dyan, Facebook, YouTube, etc. etc. Pagising mo sa umaga, ganun pa rin, cellphone pa rin. Titingin ka na naman doon sa Facebook, YouTube, etc. etc. Ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung mawawala na ng tuluyan itong Facebook? Siyempre, may magsasabi dyan, okay lang yan, boss, na mawala yung Facebook apps na yan. Kasi may YouTube naman ako, may Instagram naman ako, etc. etc. Pero, ang tanong ng taong bayan, yung karamihan talaga, sapagkat ito yung nagsimula sa Facebook, dati nga, libre lang. Ngayon, may kumikita na. Di po ba mga kapatid, mga kabarangay at mga boss? Ang opinion ninyo ang kailangan natin dito. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano ang masasabi ninyo dito sa video na ito. Pero bago natin tapusin ang video na ito, nais ko lang batiin yung gustong magpa-shoutout sa atin dito. Ito yun. Kabos Rick, good day po. Maaari po bang paki-shoutout sa aking mga anak, Kaben and family sa lokal ng Beaverton, Oregon, USA. Kamariet and family sa distrito ng San Pablo, Laguna. Kamark and family sa lokal ng Lake Country, distrito ng Great Lakes sa Illinois, USA. Maraming salamat po. Galing po ito kay kapatid na June Mariano. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. At syempre pa, kung bago pa lang kayo dito sa ating munting channel, pakipindot nyo na yung kulay pula dyan para mas marami, mas masaya. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat. Pwede lang sa mga tao. Obob. Pilipinas, ano na? Facebook, tuluyan na nga bang aalisin dito sa Pilipinas? Yan ang tanong ng sambayanang Pilipino.